Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng factoring of perfect square trinomials. Start tayo dito sa example number 1. So una sa lahat ay kailangan nating i-confirm kung yung given natin na trinomials ay talagang perfect square trinomial. So kuhanin muna natin yung square root ng ating first term. Ito yung ating first term, n squared. So kukuhanin natin yung kanyang square root. So ang square root ng n squared ay n. Simply copy lang natin yung base and then divide natin yung exponent ng radicand which is 2. Tapos may invisible dito na index na 2. So 2 divided by 2 is equal to 1. Kaya 1 yung exponent ni n, pero syempre hindi na natin ilalagay dahil kapag 1 yung exponent, invisible na lang siya. So once again, ang square root ng n squared ay n. Next, kuhanin naman natin yung square root ng last term which is 64. So lagay lang natin dito. So ang square root ng 64 ay 8 dahil 8 times 8 is equal to 64. So after nating makuha yung square root ng first term and then last term, so ang gagawin natin ay i-multiply natin. So n multiply dito sa 8 and then multiply natin sa 2. So dahil positive yung ating middle term, positive din yung 2 natin. So let's multiply, unahin natin yung number. So 8 times 2 is equal to 16 and then copy natin yung n. So kapag ang kinalabasan, kapag minultiply natin yung square root ng first term, multiply by the square root of last term, multiply by 2, dapat ang kalabasan niya ay yung middle term natin dun sa given natin na trinomial. So kapag nagkamukha yan, confirm na yung given natin na trinomial ay perfect square trinomial. At tandaan natin na ang perfect square trinomial ay kabaliktaran ng square of binomials sa special products. So therefore, kung perfect square trinomial yan, maglagay na tayo agad ng open and close parenthesis. And simply, yung square root ng ating first term, lagay natin dito. Kopyahin natin yung sign ng middle term, so plus. And then yung square root ng last term, which is 8, lagay natin dito. At lagyan natin ng square kasi nga square of binomial. So ito na yung ating sagot sa example number 1. So ang factor nitong n squared plus 16n plus 64 ay itong nakuha nating sagot. Dito naman tayo sa example number 2. Again, first step, i-confirm muna natin kung ito ay talagang perfect square trinomial. So, kuhanin natin yung square root ng ating first term. So, square root ng 4 ay 2. And then, square root ng r squared ay r. Simply, again, copy natin yung base. Divide natin 2 divided by 2, 1. Kaya 1 yung exponent ni r. And then, kuhanin naman natin yung square root ng ating last term, which is 9. So, ang square root ng 9 ay 3. Dahil 3 times 3 is equal to 9. And then, multiply natin itong 2r times 3 and then times negative 2. So, dahil negative yung sign ng ating middle term, kaya sa negative 2 natin imumultiply. So, multiply lang natin yung mga numbers. So, 2 times 3 is equal to 6 and 6 times negative 2 is negative 12. And then, copy natin si r. So, dahil nakamuka nung ating nakuwang sagot yung ating middle term, so confirm na ito ay talagang perfect square trinomial. So again, kung iyan ay perfect square trinomial, kabaliktaran lang yan ng square of binomial. Kaya maglagay na tayo agad ng open and close parenthesis. Yung square root ng ating first term, lagay na natin dito. And then, kopyahin natin yung sign ng middle term which is minus. And then, yung square root ng last term, lagay natin dito. Lagyan natin ng square. At ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. Again, confirm lang muna natin kung ito ay perfect square trinomial. So, kuhanin natin yung square root ng ating first term. So, ang square root ng 16 ay 4. Ang square root ng d squared ay d. Kuhanin naman natin yung square root ng ating last term, which is 9. So, ang square root ng 9 ay 3. So, multiply lang natin itong 4d. Multiply kay 3. And then, multiply natin sa negative 2. Again, bakit negative yung 2? Kasi negative yung sign ng ating middle term. So, multiply lang natin yung mga number. 4 times 3 is equal to 12. And 12 times negative 2 is equal to negative 24. And then, copy natin yung letter which is D. So, dahil negative 24, then yung ating middle term, confirm na ito ay isang perfect square trinomial. So again, maglagay na tayo ng open and close parenthesis. Yung square root ng first term, lagay na natin dito. And then, kopyahin natin yung sign sa middle term. And then, yung square root ng last term, lagay natin dito. Lagyan natin ng square. At ito na yung ating sagot sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. Again, i-confirm lang muna natin kung ito ay talagang perfect square trinomial. But since yung 75 ay hindi perfect square, yung 3t din ay hindi perfect square, so ang gawin muna natin ay i-divide muna natin ito sa kanilang GCF.
So, ang GCF niyan ay sa number, ang pinakamalaking number na pwedeng i-divide sa kanila ay number 3. Sa letters naman, lahat sila ay may letter T. At ang pinakamaliit na exponent ay 1, kaya yung 1 lang yung kukuhanin natin. Next, i-divide natin bawat isang term na yan sa ating GCF na 3T. So, i-rewrite ko lang, bawat isa lagyan natin ng 3T sa ilalim. And then, divide natin itong 75 divided by 3. So, ilagay lang muna natin yung GCF and then divide natin. 75 divided by 3 is equal to 25. And then, copy natin yung T. Subtract natin yung exponent. So, 3 minus 1 is equal to 2. Kaya 2 yung magiging exponent niya. Next, divide naman natin yung 30 divided by 3. So, ang sagot ay positive 10. Copy natin yung T. And then, subtract natin yung exponent. So, 2 minus 1 is equal to 1. So, yung 1 na yan ay hindi na natin ilalagay. And then, divide natin itong 3 divided by 3. So, the answer is positive 1. Copy natin si T. And then, subtract natin yung exponent. So, 1 minus 1 is equal to 0. Now, kapag 0 yung exponent ng ating variable, so hindi na natin nilalagay pati yung variable. So, burahin na natin yan. And then, i-close natin yung ating parenthesis. So, nung finactor out natin yung GCF nung ating given ay ito yung kinalabasan. Now, kung titingnan natin, perfect square na yung ating first term at yung ating last term. And again, confirm lang muna natin kung iyan ay talagang perfect square trinomial. So, kuhanin lang muna natin yung square root ng ating first term. So, lagay natin dito. So, ang square root ng 25 ay 5 at ang square root ng t squared ay t. Next, kuhanin naman natin yung square root ng ating last term which is 1. So, ang square root ng 1 ay 1. Now, multiply natin yung 5t, multiply by 1, and then multiply by positive 2 kasi positive yung sign ng ating middle term. Multiply natin yung mga numbers. So, 5 times 1 is equal to 5 and 5 times 2 is equal to 10. And then, copy natin yung t. So, ang nakuha nating sagot ay 10t at 10t din yung ating middle term. So, confirm na ito ay isang perfect square trinomial. So, dahil perfect square trinomial yan, ang sagot kapag finactor natin ay square of binomial. So, maglagay na tayo agad ng open and close parenthesis. Yung square root ng ating first term, kopyahin natin. And then, yung sign sa gitna is positive, kaya positive yung lagay natin dito. Kopyahin natin yung 1 at lagyan natin ng square. So, ang factor nito ay itong 5t plus 1 and then squared. Now, ito ay factor lang nito. So, kaya kailangan nating i-multiply pa itong 3t dito sa labas para makuha natin yung factor nitong original na given natin. So, ito na yung ating sagot sa example number 4. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So, kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang, maraming salamat.